Ito ang pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling eskwelahan pa talaga. Oo, yung iba nagsipasok pa sa seminaryo Kaya, meron pa ba? Oo. Talaga, oo. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasa niban Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may kapagkaraniwang may damdamin dyan may guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatay pa mukha. Nakatakip pa, dahil nahihiya Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata Oo. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, ano na ito yung... Everybody, wash your body. My Safeguard Body Wash. Yeah, oh my God, ang skin namin. Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha ng isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon? Wala nang kasapatan Hindi na milyon ito, hindi na bilyon trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pang paggamot Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Hayaan mo na ko. Sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sasapin sa paa. Isip mo kaliwa, verde, yung kanan, blue Butas pa yan. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas mga bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasayap mo sa kanila. Pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun Walang-wala talaga Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun Ay, di ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa Hindi kasi, ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Yung Fernando Po Jr. Pagkatapos alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun Opo. Ikaw naman Opisa ng Red Cross po yan Hindi ba si Mary Walter? Si Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. Kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Mga halangang kaluluwa. So na-internalize ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi pagka halang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip. Hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, Hindi ba? Well, biblically talagang yan walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minay-make-upan, opo. ano kaya mabuti nating gawin? Paano mabuti nating i-propose sa kanila
sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito. Kasi ang po. sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Aha. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa eh, di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. ho. Oo. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget nagsimula September 2024. Yes. Pagkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kuya, katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yun sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. At Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, natakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa ako nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala Yun nga, pang resolution ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo, totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco Sagot na doon yun. sa mga Oo. blanco. Oo. Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, Meron na. meron ba't kami nagaganyan? kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. O, hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali yung kasi, ano? Kasi kapag ka matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakali may tumama, di ba? May tama. May Sabi ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, kung sigurado Medyo niya. nag-aral. Opo, Mas opo. gusto mo kanya yung filling the blanks. Yan, oo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint yan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi baka sa Malacanang. Oho. Ay, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman, ha? Sa nasabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo, opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na ngayon Di ba? marami. Kasi Opo. kapag hindi mo natapos ng Disyembre, Re-enacted. marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang ngingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga Ha? blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Oo, Opo. sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang Isang taon po cheque yan. lang yan. Oh, paano ngayon? May blanco ngayon yan.
Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, paano ito susolusyonan, 300 mahigit na mababatas sa Kamara, 24 na senador, meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula dun sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DENR. Yan. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Yan, Ngayon, ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakaalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yung pinakapundasyon eh. Lahat na Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM, ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila na nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yun po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay, Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin,
the power of the purse. Tama po. The House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Oo, halimbawa, pagbigay na lang kayo ng Si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May ala. O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang-areglo pala yun. O, allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo ng Kasi ganyan. bawal na yung pork barrel, kaya ngayon yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kang leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Yan. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga appropriations committee. committee. Yan. Magkano naman yan? Ito po. Bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay, iba po yung program. Kanina naman yan. Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. So, House of Representatives, General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na. Mukhang Napasa na. pasado na po Nandun sa na sa kamara. namin ngayon. Binigyan na kami, nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, Magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bycam. So, Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kung natapos na yung pagre-revisa, Opo. di nagre-revisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. ang Senado, di ba, Sen, may allocable din? Di ba? Kasi, Yun, mamaya na natin na yan. sige. Ikaw naman masyado ka mga delentado. Dito muna tayo sa... Sige. Interesado ako dun eh. dito. Sa House. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. So merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilan bang boto mo? Ha? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes? O 8,000 lang ang botante mo. Palagay mo ng binoto ka lang. Ako, milyon eh. Ako, ilan bang boto mo? O 15,845,000. O di, teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam. Ayan. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, di ba, yung pondo ng DMW, di ba? Nasabi niya, pondo niya ito. Hindi, gusto namin, taasan. So, hindi may mayroon hindi sinabi makakasundo. ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, Alam mo, yes, sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer lang. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Pag sumobra dyan another service fee yan. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Nandyan ang 90% na problema. Sa ayon mo sa gusto magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan.
Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan pero tayong uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang ako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo, dagdagan. Alin pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Okay. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Yun. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Opo. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Ano nasa Kamara kayo? Naginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin, pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano yung pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung sinasama nila ko, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. O ngayon, ang pinakahuli ito yung BICAM. Yan, opo, yan. Ang resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunuan, sabi niya, yung allocable 450B. O isipin mo nga laki yun, ha? Yung leadership 100 B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring magtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion ang hinihinging budget. Opo. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin yung 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle eh. Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So, ang dapat ako, siguro, kung akong tatanungin nyo ngayon, para masolusyonan ito, Sen. sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila, total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above yung NEP. At merong nagkakaroon ng konting ngalingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumula ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Parang isiningit, hindi naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? So, bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Di ba? Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya, amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang.
Hindi, wag mo rin gamitin Wag ng na amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Ah. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate. Opo, yung dalawang Wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oo. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Oo. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po nun, di wala na yung